Hi, ngayon po ay September 21, 2022. Kasabay po ng paggunita natin ng 50th anniversary ng pagdeklara ng martial law. Ay ito po, 58 pesos na po ang palitan kada $1. Ito na po ang all-time weakest Philippine peso value sa history ng Pilipinas. Ano masasabi nyo? Doon po sa 31 million mga kaibigan, ako nananawagan sa inyo, ano masasabi ninyo? Masaya ba kayo? Hindi, tanong ko lang. Tanong ko lang doon sa 31 million. Masaya ba kayo? 58 pesos na kada dolyar. Oh. Yung value ng piso natin, pababa ng pababa. Pero yung sahod natin, hindi naman tumataas. At tayo mga bilihin, pataas ng pataas. Ano mangyayari ngayon sa atin, sa mga ordinaryong Pilipino? Wala eh. Nga. O doon sa mga 31 million, tingin kayo sa akin, nga. Sasabihin ninyo, hindi nyo dapat sinisisi yan kay BBM. Kasi lahat naman buong mundo naman nakakaranas ng ganyan . Sino sisisihin namin? Cisco? Cisco Moreno ba sisisihin namin? Dapat nga si Cisco binoto ninyo . Alam nyo kung si Cisco binoto ninyo, hindi tayo ganito. Kasi si Cisco Moreno, bilis kilos. Hindi yan titigil, hindi yan uupo si Cisco Moreno. Hindi yan uupo hanggat hindi niya naaayos ang problema ng bansa. Sabihin ko po sa inyo. Pero kayo mga 31 million, yung binoto ninyo, pa-easy-easy. Mas marami pang ang inatin ng party kaysa dun sa mga ginagawang executive order . Pagmamalaki ninyo, pinagmamalaki ninyo yung binoto ninyo, kayong 31 million. Paano na yan? Di ba, nakikita natin yung value ng peso, pababa ng pababa . Pero parang walang ginagawa yung ating gobyerno, parang hindi kumikilos yung ating gobyerno para mapigilan yung pagbagsak ng piso. Bakit ganun? Bakit ganun naman? Tapos sasabihin niyo, wag niyo isisi kay PBBM yan kasi kahit ibang bansa nakakaranas ng ganyan. Wag niyong sisihin ang aming poon. Puro kayo ganyan . Kayo kasi, nagbubulag-bulagan kayo sa katotohanan. Pinipilit yung takpan yung mata niyo . Pinipilit yung ganyan . Pinipilit yung ganyan yung mga mata ninyo. Wala nang ang ginagawa. Kayo naman, anong ginagawa nyo? Palakpakan pa rin. Bravo! Bravo! Ganyan pa rin ang ginagawa ninyo. Dapat kayong 31 million, magsalita naman kayo. Siguro kailangan kalampagin nyo na yung binoto ninyo. Di ba dapat ginagawa ninyo, Oy, binoto ka namin, ano na nangyayari? Hirap na kami. Yung piso namin ang baba na ng value. Dapat ganun ang ginagawa ninyo. O hindi kayo makapagreklamo? O kayong 31 million, hindi kayo makapagreklamo? O bakit? Wala kayong karapatang magreklamo? O bakit? Ano dahilan? Bakit hindi kayo makapagreklamo? Dahil ba binayaran kayo? Dahil ba bayad kayo? Kaya kami, kalampag kami ng kalampag. Sinasabi namin na ganito, kawawa ang Pilipino. Dapat kay PBBM, kumilos na. Diba? Hindi yung idadahilan mo kasi nangyayari sa ibang bansa ito . Ibig ba sabihin nun, nangyayari sa ibang bansa, wala ka nang gagawin? Ba't gagaya ka sa ibang bansa? Diba? Presidente ka ng Pilipinas . Dapat ang iniintindi mo ay yung mga Pilipino. Yung pangangailangan ng mga Pilipino. Hindi yung sasabihin mo, nangyayari naman to sa Amerika . So okay lang, hindi ako kikilos. Okay lang yan. Sa yung 31 million, okay lang sa kanila . Bayad ko yan, kaya okay lang yan. Nadamay pa kami sa inyo . Ay, nako.
Eto, ginagawa lang natin katatawanan, pero alam nyo mga kaibigan, napakalaki pong impact yan. Tingnan nyo mga kaibigan yung mga bilihin pataas ang presyo. Tapos, yung sweldo ninyo hindi naman tumataas. Tapos, yung value ng piso bumababa. Tapos kayo, okay lang. 31 million, okay lang kayo? Masaya ba kayo sa nangyayari? Kalampagin ninyo yung yung binoto ninyo. Sumama kayo dun sa mga taong na nagsasalita para paalalahanan ng presidente. Hindi yung paalalahanan namin ng presidente. Kasi nga nakikita namin ang bansa natin medyo bumabagsak na. Nagpapaalala kami, nagsasalita kami, tapos kayong 31 million, kukontrahin nyo kami. Imbis na sumama kayo sa amin kasi apektado rin kayo sa nangyayari, di ba? Ano ba kayo? Hindi ko maintindihan eh. Pag pinagsasabihan namin, nagsasalita kami ng mga bagay against sa presidente kasi nakikita naman namin, katulad dito, sobrang baba na ng piso. Tapos magagalit kayo sa amin. Sasabihin ninyo mag-move on na kami. Hindi ganun eh. Dapat sumigaw na rin kayo, magsalita na rin kayo. Hindi porke yan kasi yung sinasabi ko. Hindi kayo makapagreklamo eh. Wala kayong karapatan eh. Hanggang tingin na lang kayo eh. Siguro doon sa mga sariling pag-iisip niyo, sinasabi niyo na parang ang hirap na ng buhay. Pero hindi kayo makapagsalita. Bakit? Kasi bago kayo bumoto, alam na. Ito ito boboto mo ito. Ito boboto mo ito. Ayan boboto mo Kaya ngayon, wala. Hindi kayo makapagsalita. Kami nagsasalita, nagagalit kayo. Sabihin niyo magmumon kami. Kami mga nagsasalita, sabihin niyo anti-BBM kami. Sa totoo lang mga kaibigan, ako po hindi naman po ako anti-BBM eh. Diba, sinabi ko nga po susuportahan natin itong administrasyong Marcos Duterte. Pero, tingnan nyo naman yung nangyayari. Kayo, tanggol pa ng tanggol. Tanggol pa kayo ng tanggol. Imbis na sumama kayo sa amin at magsalita rin kayo kasi tingnan nyo naman Hindi ba kayo apektado? Ano ba kayo mga rich? Mga rich boy ba kayo? Rich girl? Para hindi kayo maapektuhan? Mga kaibigan, gising-gising naman. Medyo yung mata nyo na ganyan di ba nakatakip mata nyo? Ganyan ng konti Para makita nyo naman yung katotohanan kahit konti lang. Di ba? Huwag yung takpan yung mata nyo, huwag kayong magbulag-bulagan. Hindi pa natin alam Nagtapos ang dollar ngayon, 58 pesos. Hindi pa natin alam. Baka bukas 59 na yan. Susunod na araw, 60. Kaya, yun lang po gusto ko sabihin sa inyo, iparating sa inyo na ganito po nangyari sa bansa natin. So, siguro kinakailangan nating kausapin, pagsabihan, kalampagin itong ating gobyerno. Sana wag na bumaba yung piso, okay na yan eh. Diba? Hanggang dyan na lang sana. Sana gawa na nila ng paraan. Sana naman kahit papano kumilos na sila. Hindi yung idadahilan nila nangyayari to sa ibang bansa eh. Kaya okay lang. Hindi po yan dahilan. Kinakailangan nyo pong kumilos, kailangan nyo pong magtrabaho. Kayo po binoto ng taong bayan. Dapat kumilos po kayo para maprotektahan ninyo itong mga Pilipino. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.